mismong tauhan, mismo ni Lustay, nako, hindi totoo. Oh, bakit ganon? No? Pati yung magko-comment na ako sa mga vlogger na yun kasi baka masaktan sila kasi magkakakilala kami. Tragis talaga mga kapsat. Nako. Anyway, ayan na lang natin sila umiyak mga kapsat. Pero for the meantime, ito pag-usapan natin mga kapsat. Ex-VP-SPG binisto si Lustay. Ito po. Hindi maikakaila mga kakabsat. Ito mga kakabsat. Nako po. Dating Vice Presidential Security ni Lustay mga kakabsat. Nagsalita na mga kakabsat. Dating ang kontoatauhan. Nyari. Tommy, Sarah Force, mega love shoutout. TJ, si Marisa Nakawa, andyan din si Cons, at sa lahat po ng mga silent viewers, mega love shoutout. Pag-usapan na natin itong laglagang ito. Nako po mga kapsat. Sigurado hindi na naman magugustuhan na magarapata ang topic natin ngayon. Pero wala tayong magagawa. Talagang ganun. Iiyakin na lang natin sila. Here we go! Oh, ito mga kapsat. Ayon, dito sa Bugwit sa Puting Kalapati. Puting Kalapati. Ni Ramon Tulfo mga kakabsat. Nagsisiiyakan daw ang mga garapata. Bakit? Dahil ang Facebook page na ito ay nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga. Ito po si Ramil Madriaga guys sa BJMP jail dahil sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping at isinampa sa kanya. Ngayon, alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya ng 10 oras ng gabi. Tinalaw talaga siya ng 10 oras ng gabi. Nakikiusap si Sara o si VP Sara na huwag nang kumibo, manahimik ka na lang. Huwag ka nang magsalita, Madriaga, tungkol sa pakikipagsabwatan ng mga Duterte sa drug lords at sa Pogo. Hala. Pero paano yon? Dahil kay Harry Roque, spokesperson ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Ay, putagis, pugante pala may kasalanan, mga kakabsat. Sabi ng aking Tweety Bird, putagis na Tweety Bird yan. Putagis na Tweety Bird yan. Tinulungan ni Harry Roque ang big time Pogo operator na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Inukupahan ng Pogo operator ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. OMG, grabe ka naman, Ramon Tulfo. Umalma ang mga farmers at nagmamay-ari ng malawak na lupain sa tulong ni Madriaga. Binalikan ng mga Pogo operator si Madriaga ayon sa ating Tweety Bird at sinampahan siya ng kasong kidnapping sa tulong ni Harry Roque na nagsilbing abogado ng mga Pogo. Yung Lucky South 99 na Pogo ba yan? Masama ang loob ni Madriaga at ayun, nagsalita na. Laglagan pala gusto niya. Sige, kung sana pinagsabihan ni Digong ang bakla niyang tagapagsalita na wag nang makialam, di sana mabubunyag ang baho ng pamilyang Duterte. At uy, kasalanan mo na naman, Harry Roque. Viola, mega love shoutout. Number 19, sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe tayo. Arton Zala, shoutout. Paano ba yan? Kaya naman pala, mga kakabsat, masama ang loob. Ito, sa politiko. Deliveries in duffel bag. Uy, grabing duffel bag. At least ito totoo, medyo realistic pag duffel bags. Alam naman natin, duffel bags versus maleta ni Zaldico. Sara Duterte's 2022 campaign
funded by Pogo and drug money, says ex-aide Madriaga. Agoy! Aray ko po, saklap dito. Sabi sa buong storya, tingnan natin doon. Puntahan natin ang artikulo ni Politico, mga kakabsat. Ito na. Politico, pasok. Asa na? Oh, nagpapakita ba? Ayun. Alright. Nako, may harang pa. Deliveries in duffel bags, Sara Duterte. 2022 campaign allegedly funded by Pogo and drug money. Sabi ng kanyang ex-aide na si Madriaga, mga kabsat. Nako po. Mintik, shout out. Shout out, Mintik. O ito, nilabas nila kahapon, guys, Politico. Ito na yung bagman, mga kabsat. Nako po, by political staff, a man who introduced himself as a former bagman of Vice President Sara Duterte has alleged that her 2021-2022 national campaign was financed by Philippine Offshore Gaming Operation Pogo. Agoy. And drug dealers, according to an affidavit. May affidavit, mga kakabsat. May kopya din tayo niyan. Affidavit. In his sworn statement, Ramil Lagunoy Madriaga claimed that in 2022, upon the alleged instruction of then Davao City Mayor Sara Duterte, he helped organize a group called Inday Sara Duterte is My President, ISIP. Of the Vice President, former classmates of San Sebastian College of Law, where he also said he graduated. Madriaga said that the group later registered with the Securities and Exchange Commission as ISIP Pilipinas, became a national support network of Duterte's presidential bid, with him serving as a national convener. He claimed that the group initially received funding from Mayor Sara and other allied support group. Ay, grabe naman tong pasabog na to. After Duterte won as Vice President in 2020, Madriaga said he was tasked to help the Vice President's security and protection group known as VPSPG, which handled security and intelligence operations for the Vice President. He claimed he introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco, si Colonel Nolasco, whom he described as a former student from his time with the Presidential Security Group, to head the unit. At that time, he was commanded by SPG Training School Madriaga. Nolasco allegedly later tapped Colonel Raymond Dante Lachica na si Colonel Lachica ang mahiwagang tagahawak ng 125 million. My goodness. Lead the VPS, siya yung leader ng VPSPG. Si Lachica talaga, security head. From June 2023. Madriaga said he worked directly under Nolasco and Lachica. Naku, mga security ni Inday. Paano ba yan? Paano nyo didibang to? Mismo, katrabaho niya. Agoy. According to the affidavit, part of his work involved transporting large sums of money to different locations upon the alleged order of Vice President Sara Duterte. One delivery, he claims, involved of a duffel bag filled with cash, and that was brought to a comedy bar in Timog area, described as owned by and frequented by SSC Law. There, he allegedly saw Office of the Vice President or OVP spokesperson Reynold Monsayak, whom you identified as a former classmate of Duterte. Madriaga said Monsayak gestured for him to bring the bag upstairs and leave it inside an office, after which he left immediately. Agoy, paano ba yan? TJ, Mintik, Viola, naspakan. Awanan. In another instant, Madriaga claimed he delivered a vehicle containing a cash
to Ombudsman Parking Compound. Ombudsman nung panahon na to. Sino ba ombudsman nung panahon na to? Alam na this. Upon arrival, he was allegedly directed to a guard to a reserved slot space. The car key on the left front wheel. Front wheel. Left. O dito sa may driver's side. And left. He later saw someone retrieve the keys and drive off. Ay, galing. Ang galing, parang pelikula, no? Iniwan yung susi sa sasakyan, sa labas, tapos biglang may kumuha ng susi. Ay, grabe. He further claimed that on another occasion during the same period, Nolasco handed him a Toyota or white Toyota Vios, allegedly carrying about 80 million in cash, which he was instructed to leave in the parking lot of SM Mega Mall pa talaga. Using the same drop-off method style. OMC. Naspak manan. Madriaga also recounted earlier operations in February 2020. He claimed that Sergeant Canlas at SPG office he met in Davao instructed him to retrieve a Toyota Super Grandia from Jollibee Kumuning in Quezon City and bring it to a car wash along Daang Hari in Muntinlupa. He was later told to proceed to nearby Katarungan village where he turned over the key to two men inside the black Honda Civic. In January 2022, Madriaga further alleged that Vice President Duterte personally instructed him through a phone call to retrieve a Honda Civic loaded with cash Islap warehouse and deliver it to residents in Jordan Plains, Novaliches, Quezon City, specifically to a house owned by a Santiago family with green gate inside a gated village. OMG. Maingay yung aso natin, Mabsat. Gated village. Days later, he said he was allegedly ordered again by Duterte to deliver another white Honda Civic containing cash to the same address. The funding for the ISIP, Pilipinas National Campaign 2021 to 2022, along with the parallel groups, came from POGO operators and drug dealers. Madriaga claimed, I was able to identify several of these individuals during my frequent pickups of cash-lifted bags as located such as Gate in Pampanga, Vertis North Mall, Seda Hotel in Quezon City, and Grand Hyatt in BGC. As of posting time, neither the Office of the Vice President nor the individual's name in the affidavit has issued response to the allegation. Ay, grabe mga kakabsat. Gravity. Nako po, shout out Ocean Mother. Mega love shout out. Nako po. O, balik tayo. O, paano ba yan? Balik. Nako po mga kabsat, wala na. Naspak man nun. O, ito yung affidavit guys. O. Ito yung affidavit mismo. Pakita ko sa inyo. Yan o. Ramil Laguna yung affidavit. I took the college from the law. O, College of Law from 1991 to 95. Mahaba to, no? Yan yung mga laman ng affidavit. Ang dami, oh. 21, 27. Ang dami mga kakabsat. I reserve the right to submit another affidavit on the other matters pertaining VP Sara Duterte, Attorney Meneses Man, Scarpio, and Colonel Dennis Nolasco and Raymond Dante Lachik, Ombudsman Reynaldo Aquila, and a spokesperson Reynaldo Munsayak, and other persons who were involved in the distribution and delivery of money and other related matters. Whereof, signed by Ramil Madriaga. Oh, nagawa pala to nung subscribe November 29 pa pala. Last week pa, 2 weeks ago pa pala to, no? Lilia Magallanes, shout out.
Jenny Ramos, shout out. Sa mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka nakalimutan nyo mag-like, mga kakabsat. So ito yung affidavit, meron tayong kopya niyan, mga kabsat. Ito, pakinggan natin. Pasok. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter na ginamit sa pag-smuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Nakapo, naspak, Jenny Ramos. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kong matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Atty. Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay VP Sara. And nag-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob. Kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo si Noy Mayor Digong Duterte na nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, dati na pala National Security kay Council, Digong to eh. ISAF at sa PSG. 2018 nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. LD Channel, Batayan niya shout sa out. utos Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Noy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Ayun lang. Kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talaga malaming tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nag-utos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa, ang term niya is pinera na lang kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Noy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao, batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 18 million pesos naman ang i-deliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan na niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyan kanyang Ombudsman, prosecutor, nakapaw. iniwan. Pebrero noong 2020 yan niya ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. At i-deliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan na niya ay nakatanggap si Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niya i-submit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Atty. Palad, nabuo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BGMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok sa BGMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Bukas din ang Abante at Billionaire News Channel sa iba pang pangalan na nabanggit sa sinumpaang salaysay ni Madriaga.
Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang Naspak manon. Wala na. So, ito nga mabsat, no? Naku po. Talaga lang naman si Inday Pusit, mga kakabsat. Oh. Kampanya ni Sara sa Duterte noong 2020. Umanoy. Pinunduhan ng Pogo at drug money. Agoy. Kaya dapat talaga kalkalin, no? Alamin na sa mga bank account na yan at yan nagtutugma sa sinasabi ni Trillanes, mga kakabsat. Isang lalaking nagpakilalang dating bagman ni Vice President Sara Duterte ang nagsiwalat ng umano mga kampanya nito para sa 2021-2022 national election ay pinondohan ng Pogo. Tapos sabihin niyo wala kayong kinalaman dyan. Ay, alam na this! Tako po! O, tapos sasabihin nyo, hindi credible yung dating kanya, VP ex-SPG niya, ex-VP SPG. Nasa circle siya, alam niya nangyayari dyan. Ex-bagman, bumulaga. Kampanya ni VP Sara, pinondohan daw ng Pogo at drug money. Isang malaking nagpapahayag ng dati siyang bagman ni Vice President Sara Duterte ang nagsampa ng mabibigat ang kampanya ng Vice Presidente para sa 2021-2022 national elections ay sinuportahan umano ng Pogo operator at mga drug dealer batay sa affidavit na nakuha ng politiko. Ayon sa sinumpahang salaysay ni Ramila Ognoy Guardiaga noong 2020 na tumulong umano sa siyang mabuo ang grupong Inday Sara Duterte o ISP, ito name natin kanina, no? Bago ba dito? Isa pa, parehas din yun. Ito rin yung binasa natin kanina. So, nako po, laglagan to the max person. Max level na mabsat. Kumbaga, naka-pro max na. Ay, Inday! Nako po. Tapos bukas kakasuhan siya ng mga religious group ng plunder. Sinabi yan ni Trillanes. Abangan natin bukas, mga kakabsat. Awanan, Naspakan, Jenny Ramos, Lilia, Naspakan, Awanan, Viola. Kaliwat ka ng problema ni Inday, hindi na mabilang. Shoutout Allen Valencia. Paano ba yan? Inday. Kaya pa ba? Kaya pa ba? O, pangiti-ngiti ka pero for sure, no? Kabadong-kabado. Agoy! Nako naman, oo. So, ayan mga kabsat, nakita natin na talagang no? Na lumalabas talaga yung baho mga kabsat. Pero syempre, abangan natin ang susunod na kabanata. At lalo na, sinumpa ang affidavit naman yun, Mabsat, no? Hindi tulad ni Gutesa, no? Affidavit niya, peke. Para sa mga DDS, naniniwala sila kay Gutesa, no? Yung mga garapatang vlogger sila, naniniwala sila kay Gutesa, pero dito kay Madriaga, hindi daw, anak ng kamote. Dating ex yan na security ni Inday, nagtrabaho ng ilang taon din kay Inday. Masakit na. Putra gesa. Paano ba yan? Naku po. Yan ang gusto niyong Vice President? Uy, mag-isip-isip na kayo, anak ng kamote. Naku po. Dapat ibalik ang bitay para sa kasong plunder. Yun lang. Paktay tayo dyan, Lilia. O siya. Paano na yan, Mabsat, no? So, malinaw, Mabsat. Actually, meron pa ako Wait lang. I-share ko sa inyo isang video. Kasi i-ending natin dito. O, yan. Hiniram ko tong video. 5 minutes lang to. Okay, here we go. Pasok. O, ito, play. Ang pakilalang bagman ni VP Sara, sinabing suportado ang bise ng mga Pogo at drug lord. Pasaporte ni Zaldico, kansilado na.
MMDA at ilang metro mayors umahanap ng solusyon sa Christmas Carmageddon. At Japan, nababahala sa military drills ng China at Russia. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Aray Ang ko kontrobersyal po. na mga magnetic lifter na ginamit sa pagsmuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Aray ko Narito po. ang ating exclusive political update. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kung matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Atty. Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Yun lang mga Kasi tauhan. may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. And nagwo-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob. Kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo sina Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018 nang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Batayan niya sa utos ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte, bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Nooy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Sa kwento niya sa akin, Napuslit ka agad. wala naman daw talagang alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat na maglalabas noon. Taguba. Labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas. At may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa... Ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Naging katabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang i-deliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 niya ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso mula ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City at i-deliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niyang isubmit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Atty. Palad na buo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BGMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok sa BGMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Yun, hintayin natin anong magiging sagot ni Inday Pusit dito mga kakabsat. Diba?
Ay, agoy, Inday, okay ka pa ba? Inday, okay ka pa ba? Kaya pa ba? Nako po, mga kakabsat, naspak manan. Pero itong abangan natin yung sagot ni Inday dyan, di ba, Elvira G? Kailangan malaman natin yung sagot dyan. Ano ang rest back ni Inday? Kasi ang rest back yung mga vloggers niya. Sabi ng mga vloggers nila, hindi daw credible itong si Juan kasi nga daw nakakulong o kaya may kaso. Tapos may tama daw yung utak. Sabi, pero may tama daw utak. Kailangan daw magpa-check up muna. Putragis. Kayo kaya magpa-check up. Alak kayo ng kamote. So ayan mga kabsat, hintayin natin ang sagot. Pero nako po, talagang nilaglag na mga kabsat. Binisto na lahat, no? Detalyado sa kanyang affidavit, kitang-kita. Siyempre, legit na affidavit, hindi gawa-gawang affidavit or peking affidavit tulad nung nasa kampo nilang Gutesa. So yan ang abagan natin mga susunod na araw. At anong baka bukas o kaya mamaya, malay natin mamayang gabi may rest back na. Alright? Next topic tayo, Absat. Alright. Maraming salamat po again. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Next topic tayo, maestro. Here we go.